by the Lord's Supper. Amen. Father Francis. Father Francis. So dito po, first ko po na, actually, na-relate ko siya, parang nakaka-heart over, parang sakit sa puso. Kasi dito po, nakasulat agad. Do we slave ourselves for school, work, hobbies, and other ambitious earthly dreams, while could careless preparing for our afterlife? So, dito pa lang, nakikita ko na yung sarili ko na work, school, nakafocus ko yung saan, banda, naka-work, lahat. Wala na time for everything, or kay Lord, na hindi mo alam kung kailan ka lang dito sa mundo. Then, spend mo lang yung work, yung buhay mo sa mga nonsense para. So, dito ko nakita na yung life pala, hindi importante ngayon. Ang importante pala is preparing kung ano for the next, yung afterlife, for eternity. So, kumbaga, beyond time ng Sunday, yung ganito. So, sabi ko, paano to? Kasi hindi ko siya talaga nabibigyan ng, kung mag-journal ako, isla, or gano'n. So, nakaka-frustrate na hindi ko pala nabibigyan na importance yung eternity, which is the most important part of our life. Dapat yung life ko pala may spend for eternity. Sabi na, I tell you, all those sacrifices don't count any time at all in our eternity. Wala pa lang count, hindi counted. So, ang mga ginagawa ko, hindi ko lang counted. Sayang naman effort ko. So, parang ganun. So, they are all temporal birth, only the first birth, life. We have inherited sin in our bodies and are destined to die as payment. After the payment has been made through our death, are we ready to be reborn? Have you been planted, the seed nurtured it to be reborn? So, wala pa na-plant na seed para mag-nurture. The compulsory of Passover in the Old Testament is God's way of telling us the birthday of Christ, that God wants us to celebrate His death, burial, and resurrection. So, hindi pala importante yung importante is kailangan natin malaman or ma-celebrate yung death, burial. Ang importante pala yung birth, yung kung kailan siya napanganak, yung death, burial, kasi yun yung talaga yung may impact sa life natin. So, dito po, may verse po dito na sa Matthew 16:21 to 23. Babasahin ko lang po. Matthew 16:21 to 23. Sabi po dito, from that time forth began Jesus shew unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Then Peter came and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be with thee. Saka sa verse 23, but he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art none offense unto me, but thou savorest not the things that we have kept, but those who have earned. So dito talaga nakalagay na si Lord Jesus talaga mas may mark yung burial niya kaysa sa birth niya. So, which Satan does not want us to see. The Lord suffered is the continuation into the New Testament celebration. Our new birth right now is in the Spirit, as said in John 3:7-8.
that I said unto thee, ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born in the Spirit. So dito po, nakalagay na yung birthright daw po natin ngayon ay yung birthright now is in the Spirit. But we're waiting the day that this body of sin will be destroyed, so that we can be reborn into our new body. Christ's death to us because of sin being imputed in him, like Adam, when he was separated from the parent and joined to his wife. So was Christ separated when sin was placed upon him. So dito po nakalagay talaga na Christ's death now is because of sa mga kasalanan na ibinatong sa kanya. Christ separated when sin was placed upon him. Remember the brazen serpent, the oath made by Moses. The serpent represented death. Yung serpent na po, nasa kay Moses is death. So thus everyone was as to die, to nail the body to the tree, and we should live our lives as though it was to die. Spiritually nailing our own man thinking as we wait for the redemption of our body. So dito po, sa ano ko po ay lahat po tayo ay dapat mamatay. Pero nail po yung wali natin sa tree, but si Lord yung gumawa para sa atin. So that in order for us to have that eternal life. Dito na po siguro. So, dito ko na-realize and it is hindi important yung yung ginagawa natin sa dapat in every part of our life. Dapat counted dapat yung mga ginagawa natin for eternity. Kasi hindi, sabi nga ni David, 60 or 70 years lang tayo dito. How about eternity? So, pag 70 years, ang alexing naman para sa eternity. So, kailangan talaga na hindi lang lahat for life dito sa earth, kundi for the eternity. Amen. Meron pa. So, Sister Jo, meron pa sa para matapos na sa Sister Jo. Monte. Release. Meron ako, kaya lang. Nagalihan ko na ba? Marami po. Dalawa pa, 10 minutes. Meron ako ba sa Eric? Ano pa? 20 minutes pa. Patungkol ito sa series na ito kasi mensahe na rin siya kung na nag-sister. Pwede yan. Pwede na rin, Francis. Pwede yan. Series na yan. Series yan. Lahat ang tuloy. Okay, ngayon lang muli ako tatayo, no? Okay. Sa matagal na panahon na ako ay magbakasyon. Gusto ko pong i-share ito, yung 7 sa Leviticus 23 po, no? Ito ay dati ng mensahe Brother Francis na nakasave lang sa pasemble ko. Yung Leviticus 23 na ibinigay po ng Diyos kay Moses na meron silang 7 keys. Totoo yun sa Israel. At sa Israel, literal po nilang kinaganap yung 7 keys na ito. Then, connect naman po ito, tayo naman po ito sa panahon natin. Dahil sa keys na yan. Sa Israel, literal na lang ginawa yan. Ang kakang ng modero, pinahin yung luto sa hampa. Kumain natin ang kinawa ng pagkalulan.
Then, yung unang bunga, yan, pupila. Then, from the literal, Old Testament po ito. Tagos po ng spiritual application sa akin ngayon. At ito po ay may mas kinalaman sa mensahe po natin na hukom. So, basahin ko po yung number 1. Sabi nito, ang pista ng Diyos ay pinalitan ng pesta ng sanlibutan. Yung sa Leviticus 23. Then, may 7 pesta ay binigay ang Diyos sa Israel. Okay. At literal na ginagawa ito, pero ang simbolo po ng mga ito ay si Kristo. Number 1, makisusulat niyo po sana. Number 1 po yung Pascua. Okay. Yan po yung unang feast na ginagawa ng Israel. Sabi po niya rito, matatagpuan po natin yan sa verse 5 ng Leviticus. Yan. Leviticus 23. Para makita po natin. Okay. Ang mga Hudyo ay nagkakatay sila ng kordero, literally, yung sinabi ko kanina. So, yung lang. Yung Pascua, yan po yung kordero. Literally po nilang pinakatay, pinapatay. Ngayon sa atin naman, yung number 1 ng Pascua po natin, abot kaya. Inakatay po natin yung kordero through words. Yan po. So yan po yung spiritual application at literal application sa Israel. Okay, tuloy ko po. Sabi dito, ito ay ang Panginoong Kristo nang siya ang kordero na pinatay dahil sa ating mga kasalanan. So, at siya din yung anyo ng salita na kinakatay ng bawat isa tuwing merong mag-share. Agree po ba kayo? Binakikinig po ba sa akin? Okay. Sana po pakinggan nyo kasi madalang po ako tumayo. Binigay ko po ang pagkakataon ito para sa Diyos. Kasi gusto ko rin naman po mag-share. Kaya lang po, mga nakaraan ay alam nyo na, medyo na-busy din sa work. Lalo pa ngayon ako ay stay po, no? Pero alam po, kahit na ako stay, hindi ako nakakalit sa Panginoon. Marami akong pinapadala ang report. At meron akong assignment doon sa tracks na may mga tinatanong ng mga young people. Nga pala ba tayo, Eric? Ma-store po kayo. Kasi Eric, nag-text po ako sa inyo sa kanila. Kaya nag-text gusto ko silang sumagot sa story ko. So, tingin lang po number mamaya. Okay, tuloy ko po. Then, ito rin yung ginagawa ng pasok po tayo sa ukuma, yung pabasa report. Yan. So, marami po siyang application doon sa literal peace na ginagawa ng Israel, doon naman sa spiritual peace natin. Okay. Tinapay na walang libadura. Number 2 po yan. Yung unleavened bread. Sa kanila po yan, literal po talagang gumagawa sila ng tinapay na puro. At ang talata po niyan ay sa verse 6. So, sulat niyo po ito para makita po natin yung tipo at larawan ng literal na ginagawa ng Hudyo, then spiritual application sa buhay po natin. Because we are a spiritual you. Okay. Sabi doon, gagawin nila yun sa loob ng 7 araw, kakain sila sa buong sambayanan. So, pag sinabi ng sambayanan,
ay family. Pwede yung kapitbahay, di ba, pag kulang, pwede yung join doon, so yan po. At ang application pa rin yan, yung may dumadayo na nagpapabasa sa bahay-bahay. So wala po application, no? So ito po ay natatandaan kong turo. Kaya po ito ay na-describe ko sa cellphone ko. Kaya sabi ko, baka kakailangan ko ito balang araw. Okay. Pagkain ng buong sambayan ng tinapay ni walang libadura ng kanilang paghahati-hatian. So yung sinasabi ko kanina, yung unleavened bread, hahati ng buong pamilya at kakainin. Literally po na ginagawa sa Israel. Ano naman ito, yung number 2, yung unleavened bread po natin dito ay yung pure word. Wala pong halong libadura yan. May talata po din, yung tatlong tama na harina, di ba? Tinatong ng babae. Okay? Then, tipo rito sa baba sa report ng buong pamilya ng pinaghahatian. Then, yung pangatlo po, yung first fruit ng Israel. At yan po ay nasa verse 10. Okay, sabi dito, ang Israel, ang unang alin nila ay dinadala nila sa sardote. Sa sardote, no? Punong sa sardote upang inhandog sa Diyos. Ngayon natin, ang unang sa sardote ng pamilya ay mga kailangan dalahin ng mga anak ang report nila sa kanilang saserdote. Amen. Tama po ba? Dahil pagdating sa iglesia, ang saserdote na pagdadalahan mo rito ay napakundi yung mga gagawa, yung mga elder. Na pagdadalahan ng report para ihandog sa kanila. Yung klaseng panghandog, yan yung i-report mo sa kanila. At sa kanila naman, literal, yung buong ani ng kanilang pananim, dadalhin talaga nila yung unang bunga niyan. Wala silang buwanin. Ibibigay yan para doon sa saserdote. First fruit ang tawag yan. Yan yung sinasabing first fruit natin, number 3. Magusto ba yan? Okay. Mahaba ito. Mahaba. Kasi maganda yung application po niya. Talagang pinapakita yung shadow ng Old Testament ay nagaganap sa New Testament. Okay. Then, ang unang anin nito, o unang bunga, ay sumisimbolo sa Panginoon sa Kristo. Si Jesus Christ, para sa Ephesians, nung siya ay umaon sa kalaliman, dinala niya ang bunga. Oo. Yung first fruit. At si Kristo rin yung first fruit ng unang namatay at unang nabuhay. Walang ibang namatay na muling nabuhay maliban sa Kristo. So may talata po ito. Kasi baka sabihin na napan ako, nasa yung talata mo, brother. Ang talata mo yan, yung first fruit, tungkol kay Kristo ay Colossians 1:15. Yan po yung siya yung pangalay sa lahat ng mga patay. Then number 4, yung Day of Pentecost. Pentecost na po ito. Sana po may isulat nyo kasi maganda po itong application. Di ba pa ako naibasa ito sa kanila? Okay? Na ang ibig sabihin niya sa Greek word ay 20 means 50. O yung 20. Yan yung 20. Ibig sabihin niya. 20. Na ang ibig sabihin niya 50. O 50. Yan. Diba nang dumatay po yung Day of Pentecost, na bumuhos yung Espiritu Santo sa mga apostol. At anong talata mo nito ay nasa verse 16. Sa Leviticus po ito Tandaan nyo lang po. Okay. Kaya sa pag-akit ni Kristo sa langit, ay kanyang sinugo ang Espiritu Santo na nasa Jerusalem. So ito nga yan, yung Day of Pentecost. Ayan natin yung sinasabi ko rin sa 7 Feast of Trumpet. Feast of the Trumpet. Then, pagkabuhay niya muli. Yung kanyang pagkabuhay, ito po ang talata. Ayan. Acts 1.
hanggang bababa, makikita po natin. Okay, at tinuhin yan, kapag nagtitipon tayo, sa pangalan niya, again, sabi doon, nasaan yun ang salita si Kristo? Kung paano bumuhos ang Espiritu Santo sa mga alagad ng Day of Pentecost, tayo naman bumuhos ang Espiritu Santo pag meron po tayong fellowship. Then, nagpapahayag sa kanyang salita. Yun po, bumuhos ang Espiritu ng Panginoon sa tuwing may nagpapahayag ng salita. Bakit? Kasi po siya ang mouthpiece ng Diyos. Siya yung ginagamit para ipahayag ang salita ng Diyos. Okay, then sabi dito, meron po talata, sulat nyo lang, Matthew 18:20, John 14:26. Then, kuhanin nyo na lang din ang application dito, no? Sa verse 5, yung piece of the trumpet, yung pakaka. Number 5 nila, yung pakaka. At yan ay nasa verse. Lahat po na yung sinisipon ko may kinalaman dito sa open. 24. Nasundan niyo po itong mga personal devotionals po natin, bawat isa. Then ito yung tipo ng mensahe ng Panginoon. Yung trumpet sa Jerusalem, di ba, nakabantay sila. Pag may kalaban, kailangan nag-sounding siya. Kasi pag hindi siya nag-sounding, at lumusob ang kalaban, ang mananagot yung may hawak ng trumpet. Tayo naman ganon. Kailangan mag-mensahe ka sa tao. Dahil pag hindi ka nag-trumpeting sa tao, meron pa mangyayari sa kanya. So yan pa rin yan. Yung number 5, yung trumpet, mensahe ko yan. Message. O yung warning. Kaya nga madalas natin marinig sa padalisa ni Brother Francis, no? Nag-danger na yung anak mo. Bakit? Pag-alam ka na, bakit di sinasabi? Pero siyempre, hindi sa kanya galang yan. Trumpeting mula sa Diyos ko yan. Okay, tuloy ko po. Sabi doon, mensahe ng Panginoon Kristo na umiiyak na dahil parating na siya. At ang mensahe ito ay ang buong training. Okay. Nakaraan upang maghanda ang bawat individual, bawat pamilya at iglesia. So yung trumpet na yan, sa Jerusalem, preparing to merong bagay, no? Pag umiiyak siya. Pero marami pa, ibig sabihin ng trumpet sa kanila, gathering, then reckoning, di ba? Ganun din sa atin. Bakit kailangan natin marinig ng trumpet? Meron tayo dapat reckoning, meron tayo dapat section, meron tayo dapat counseling. So, yan din po ang application. Okay, number 6. Yung pagtutubos o yung pagtutubos o maglilinis o yung okay. Sabi dyan, pagtubos, maglilinis o yung aton, sa Israel po, at ang talata po nito ay verse 27. Okay. Ano ba ang application? Hindi po rin ang Panginoong Kristo. Sa Kristo, sabi doon, sa krus ng Kalbaryo, tayo yung tinubos. Yan, day of crucifixion. Tinubos tayo sa kanya pagpapagitan ng ko. Okay, tatapusin ko na. Then, sa karumihan natin, magmaganap ito sa krus ng Kalbaryo. At ang pampito po, sakto, yung tabernacle. Charge mo nga pati ng mga. Ayan, yung sinasabi place of tabernacle na nasa verse Katulad kinalay ba ito? 34. So yan, Kinalay ba ito? masahin mo na lang po, diba? Per minute na ako eh. Kasi objective din naman ito. Wala na yan.
Ito ay sa panahon ng millennium. Kaya, bakit po natin kailangan pwede ba makikita yung sa millennium? Charge mo pa. Brother Milan? Andyan, charger. Gusto ko lang ipakita, no? Kaya bakit kailangan po natin mag-undergo ng training? Tatayo na naman. Sa bawat pamilya, individual, Nandun na. kailangan natin gawin. Brother Milan, pakipost yung Nandyan yung priest. Millennium. Ang priest. Paki-unfreeze po. paki-flash millennium. Gusto ko lang ituro. Saan? Naka-place eh. Okay. Ito po yung millennium. Oh, hindi po yan yun. Paki-unfreeze. Ito po yung millennium. Paki-freeze. Ang priest, bigay mo kay Tudor. Yan yung sinasabing Feast of the Tabernacle. Pero hindi. Di nag-ano kasi siya eh. Nag-slide. Slide show. Pero itong Pero ito pang 1,000 years millennium, ang papasok po dyan yung makagraduate dito. Pwede magtanong, Kaya Brad. akala niyo po ba yung Leviticus? Pwede magtanong, Brad. Wala ah. bang application nito? Kung hindi mo pa kayang gawin dito, you are not qualified to enter. Okay. So, mangyayari yan, yung Feast of the Trumpets, dito po. Kailangan natin ginagawa natin dito. Ano pala ito? Pagdating ko Question mo lang. Pagkarinig yung presentation mo, yung mga graduate lang sa Hong Kong, sila lang yung mapasok sa millennium. tama naman, sabihin natin. entertain nyo merong 3 minutes question na lang, sir. Hindi, yung sa millennium, dagdag ko lang. Pero Feast of the Trumpets kasi sa millennium. Kaya ko kasi, ano ko lang sa millennium na di ba yung shift group ay papasok sa millennium? Oo. Ngayon, yung mamamatay na shift group, mag-resurrect ba? Hindi ko pa masagot yan, Brad. Dito na. Pero, palagay ko, kung sa loob conscious niya, mabuti naman, kung mabuhay siya, kung papasok sa millennium. Sige po. Wala kang dapat. Sa millennium, Anong laman ng... walang ship group na patay. Ang ship group doon po ay Hindi, yung tanong, yung mga namamatay na. walang ship group na patay. Pastor, alam ko, Brother Eric, Sige. kung sila po ay hindi mamamatay, Ganda ng they are pag-invite. mortal bodies. Ganda ng Yes, pag- they are not glorified bodies. Yes. Ganda ng pag- Ngayon, sabi doon ng Bible sa mga verses na nakalagay dyan, Kung may cellphone na... sabi ni Brother Jan, Daga na, Brother Menan. Dapat nagtapos mo sa akin. hindi, parang ano lang doon sa millennium God, kasi hukom yun eh. Kaya nga yung papasok na sa millennium, hukom. Sige. Oo, ito yun, kaya gusto ko rin i-record, hukom talaga yung papasok doon Oo. kasi descendant sila for the name. Hindi, talaga ako. 100% ang mga graduates ako, mapapasok lang dyan. Ano nga alam mo yan? Ako, ang nag-search eh. Sinasabi yan. Kahit ako, pag di ako nakagraduate, hindi ako papasok dyan. Baka doon ka. Oo, isa din ako, nagtuturo. Tapos di ako graduate pa. Ano ba pasok ako? Hindi na qualify pumasok dyan. Sige ba? So, paninindigan ko yan. At wala akong sinasabi. Basta ako sa sarili ko, kailangan kong gumraduate. Kailangan ko yan. Meron pa. Mas palitan din, pwede rin i-present yung millennium. Ang hukom lang ang makakapasok. Ito yung ito mga kapatid.